Mga kabayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, mga katambay. Ito pong nakarang araw ay talagang grabe po yata pagka po yata abogado po yata di umano ng makakaliwang grupo ng CPP and PNDF ay ibang klase po yata mag-isip, mga tamay. Masyado po yatang nililing lang ang mga Pilipino. Grabe. Biruin nyo, sabihin po ng abogado na ito na ang dating Pangulong Duterte daw po ay kusang sumama, mga tambay. Kusang sumama raw po at sumurrender sa ICC. At tama raw po ang ginawang proseso, mga tambay. Ibang klase ito abogado na ito. Ito po si Attorney Conti, mga tambay. Ang walang human rights, sa kanya po kasi, walang human rights ang mga ginurgor, chinugi na mga addictus. Wala pong human rights sa kanya ang mga chinugi at ginurgor na mga NPA na mahigit 50 taon. Bali, wala po sa kanya yon, mga tambay. Dito po kay Attorney Conti, wala pong crimes against humanity pagdating po sa mga ginurgor na mga addictus, mga kriminal, lalong-lalo po mga NPA na mahigit 50 taon. Wala pong crimes against humanity po sa kanya yan. Tanging ang war on drugs lang po na ginawa ni dating Pangulong Duterte ang sinasabi niyang meron, mga tambay. Pero, di po ba? Katungkulan po ng isang pangulo yan na isalba mo ang iyong bansa, lalong-lalo na po sa bisyo ng pinagbabawal na pulburon at krimen. Pakinggan po natin na napakagaling na abogado, mga tambay, kung paano niya po itwist at linlangin po ang taong bayan sa mga napapaniwala po nito, mga kababayan. Pakinggan po natin. Pasimula ng ating Holy Week. Oo nga. Ay yun hubang binabanggit, Attorney Conti, na mistulang pag-undermine ng kampo ng dating Pangulo dun sa jurisdiction ng ICC, yun ba ikinagulat nyo pa? Siyempre hindi, dahil simulat sa pool, ito naman ang argument ng Duterte camp na wala na naman tayo dyan sa ICC, ano pa ang saklaw niyan? At ang nabalita ko, narinig natin lahat to nung nagpasok ng bagong abogado, si Dr. Dov Jacobs, ay kaya raw kinuha precisely para sa tanong ng jurisdiction. So inaasahan namin yan at ewan ko, abang na kami, isang buwan na mula nang na-aresto. Kumbaga nagbibilang tong oras, ang issue na ito ay dapat ma-file bago ang September. Doon ho sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, doon sa chamber, specific ho doon yung mga ginawa lamang. Actually, naka-itemize ho sila anong gagawin, anong ini-expect. Yun ho bang pag-question doon sa jurisdiction ay sakto lang na ipasok sa mga panahon pong ito or before the confirmation sa September 23? Tama, 23 ba? Tama? September 23, 2025. Yes, dapat. Bagaman hindi, kumbaga explicitly o diretsahang sinabi ng mga huwes, yun ang isa sa mga unang kailangang erase mo. Kung ito bang hukuman na ito ay may kapangyarihan para litisin yung kaso. At itong issue ng jurisdiction ay kumbaga unsaid, pero yun na yung ibig sabihin nun. Bago tayo magpunta sa pagtatakda kung ano ang kaso, edi sabihin mo na kung palagay mo walang jurisdiction o walang otoridad yung korteng ito sa'yo. At sa nakikita natin dito sa Pilipinas, ang tawag nga ay jurisdiction over the subject matter and jurisdiction over the person. At dito papasok ang sa jurisdiction over the subject matter, meaning ito bang korteng ito ang may otoridad na mag-hearing dito sa kaso ng crimes against humanity? Tama ba? E-exit na tayo dito? Pangalawa naman, yung jurisdiction over the person, meron ba kayong otoridad sa aking pagkatao? At dito papasok ang quote-unquote legality of the arrest. Tama ba ang pagkaka-surrender kay Duterte sa korte? Kaya alam na, nung mismong araw nga ng initial hearing, 'di ba, yung initial appearance, sa totoo tanong lang 'yon. Sino ka? Kamusta ka? Okay ka ba?
O di kung okay na yan, ang ano niyan, ang susunod ay palagay mo ba tinatanggap mo ang jurisdiction or authority ng korte. At itong mga next 5 months, so 5 months na lang, tumatakbo ang oras. Sa susunod na 5 months, aabangan natin kung paano at ano mismo ang i-raise nila sa issue ng jurisdiction. Kasi sa ngayon, para tayong nahuhula, kwento ng kwento, puro bulalas, wala pang nafa-file. Kaya inaasahan namin yun at excited kami na mabasa kung ano ba talaga ang ihaharap nila sa ICC. So, Attorney Conti, magkaiba pa pala yung dalawang issue ng jurisdiction ng ICC doon sa sa atin sa Pilipinas at jurisdiction doon sa dating Pangulong Duterte. Posible. May ganung konsepto kasi tayo dito sa Pilipinas ng jurisdiction over the subject matter and jurisdiction over the person. Pero pangkalahatan, usapin ito ng otoridad ng korte. Pwede bang magpatuloy yung kaso o hindi? Pwedeng iba't ibang dahilan kung bakit mawawalan ng otoridad yung korte para hindi na magtuloy yung kaso. Ultimo, ang tanong lang ay, yun nga, pwede ba tayong magtuloy sa kaso? Meron bang otoridad? Or, essentially, tinatanggap mo ba yung authority ng korteng ito? Mukhang sa tono ng defense, hindi nila tinatanggap, pero so far, puro salita pa lang yung naririnig natin sa kanila. Wala pa tayong nakikitang dokumento o kaya filing, kumbaga, na malinaw paano nila kine-question yung jurisdiction. Opo. Attorney, sa ordinaryong tao halimbawa na hindi naman din marunong sa batas, lalo't ito po ay international law ang pinag-uusapan, ang tanong ko, kung wala palang jurisdiction in the first place, bakit nagpalabas ng dokumento ang International Criminal Court para kunin si dating Pangulong Duterte? Kasi ang argumento namin, may jurisdiction ng ICC. At yun so far, ang tinatanggap ng Interpol, Philippine government when it cooperated in some way, and even all other authorities which recognize the arrest of Duterte. Kumbaga, wala kang ibang pagre-raisa ng jurisdiction kundi yung ICC. Kaya wala may otoridad. Kaya nai-issue ito. Yun yung default talaga natin. At malinaw yon. Sabi ko kanina, jurisdiction over the subject matter. Ang ICC ba ay may otoridad na maglitis patungkol sa crimes against humanity? Yes. Member ba tayo ng ICC nung nangyari yung krimen? Yes. At nung panahon na ginawa yung krimen, sakop ba ng Pilipinas itong taong sinasabing most responsible? Yes, siya yung presidente. Kaya para sa amin, malinaw yung jurisdiction, subject matter. Patungkol naman doon kay Duterte, sasabihin niya, illegal naman yung arrest. Sa tingin namin, at wala naman kasi kami nung pagkaka-aresto, ang daming kinikwento, pero ayon sa Philippine government, sinunod nila yung batas ng naaayon sa pag-aresto. Nakita ko din yung ibang clips, mukha namang may nasunod ngang mga punto sa loob ng 12 oras. Mukhang una, nabasahan siya ng sakdal. Pangalawa, nabasahan siya ng Miranda rights. Pangatlo, nagkaroon siya ng pagkakataon na talagang maghanap ng oportunidad sa Philippine government o sa Philippine Judiciary na humingi ng saklolo kasi nakarating pa siya sa Supreme Court para dito sa habeas corpus. Kaso hindi lahat umubra, kaya sumama rin siya. Sa totoong tingin ko nga, hindi naman siya isinako di ba? Hindi isinako, binusalan at isinut sa isang eroplano. Meron nga siyang mga video na sinasabi niyang, do not worry. Kaya para sa akin, maituturing ko pa nga ito na voluntaryo siyang sumama doon sa ICC. Nakita niyo po mga tambay, ibang klase, no? Ganyan po kasi ang ugali, utak na yata ng mga komunista yata, mga tambay. Nakita niyo po kung mag-twist. Ganyan po ba ang nakita ng mga Pilipino? Voluntary po ba, mga tambay? At ang Pangulong Duterte po ba ay nakarating po ba sa judiciary? Nakarating po ba sa korte, sa piskalya, o yung sinasabi niyang Supreme Court? Di po ba hindi, mga katambay? Napakatindi, no? Ibang klase itong abogado na ito. Palibasa po kasi, nakuha po nila kasi ang suporta ng pamahalaan, mga kabayan. Yun lang po yun. Pamahalaan po kasi. Pamahalaan po kasi ang kasama po nila sa mga nagplano pa yata. Kaya po natupad lahat ang sinasabi po nito ni Attorney Conti,
mga tambay. Pero ito po yung talagang problema ng bansa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ibalik tanaw po natin kung anong klase po ang problema, kung anong klase ang problema ng ating bansa. At kung gaano kalala ang bansa natin pagdating sa pulburon at gaano kalala. Pakinggan po natin si dating Pangulong Duterte. Patatasingin daw si Sir. Ang kalaban ko, 6 na general sa pulit. Customs. Lahat ng mga gangster nandoon. Sabi ko, ang kalaban ko, bayan ko mismo. Sabi ko, bato, sumama ka sa akin. I promoted him. From 1 star to 4 star kaagad. Chief PNP. Hingin ko lang, buksan mo ang record sa droga sa Pilipinas. Pagdating ko dito sa Manila, binuksan niya, putang ina. Ang kalaban ko, 6 na general sa pulit. Customs. Lahat ng mga gangster nandoon. Sabi ko, ang kalaban ko, bayan ko mismo. Pero sabi ko, sige lang. Inuna ko yung mga pulis. Putang ina, maraming pulis na opisyal na matay na. Yung mga supsupin mo yung ang inawang bigyan ng supsup. Major problem. Unahin ko kayo. Sa totoo lang. Kung ayaw ninyong unahan ako. Yan, naglalaro yan. Baguio, Mountain Province, putang ina kayo. Kala ninyo mas bright kayo sa gobyerno, ha? Alam mo, pamilya, husband and wife, 3 anak. Pag ito ang bumagsak sa droga, the family becomes dysfunctional. Pag-away na yung asawa, hindi na mag-aral, money intended for food on the table, wala na. Ang kalaban ko, 6 na general sa pulit. Totoo po yan mga tambay. Yun ang malaking problema po ng ating bansa. Narco politics nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Lalo-lalo po sa droga. Di ba? Pati po mga general, mga kapulisan, gobyerno, ang kalaban po ni dating Pangulong Duterte nung panahon na yon. Sa lala po ng problema natin sa krimen, sa pulburon. Di ba? Bayan. Yun ang sabi ni dating Pangulong Duterte, ang kalaban niya, bayan natin. Bayan natin. Narco politics. Kasama ang mga general. Karamihan po namatay na raw po. Kaya nga yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, ito yun Yung kalaban niya po ngayon, nagbalikan. Bayan na rin po mismo natin ang kalaban niya ngayon. Yung mismong sinasabi niya, nung panahon na siya'y Pangulo, yun ang sinasabi niya, kalaban niya. Ang kalaban niya mismo ay sarili nating bayan. Sino po ngayon ang kalaban ng dating Pangulong Duterte? Mismo ngayon bumalik yung sariling bayan natin ang kalaban niya. Nagbalik. Kaya na po. Kasama na po ang isang abogado ng makakaliwang grupo yata na si abogado, yan si Atty. Conti. Isa po yan, di umano. Abogado po ng makakaliwang grupo, di umano. Nagigil po. Yan po ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ang kalaban ko ay bayan ko. Mga politiko, mga korap, mga CPP and PNDF, makabayang black, media, hindi naman lahat. Di ba? At mga politiko, di ba? At mga oligarko, bayan niya ang kalaban niya. Di ba? Di ba na bumalik? Yan ang kalaban ngayon. Pinagkaisahan siya. Kasama po ang binagoong ang Pilipinas. Di ba? Nakianib na po. Nakianib na po yata ang ating gobyerno dito sa grupo na ito. Mga kababayan, na kinalaban ni dating Pangulong Duterte. Lahat ng mga yan, mga korap na politiko, mga narco politics, mga makakaliwa. Ngayon,
Yan lahat ang nagbalikan para po pabagsakin at ipadala sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, ang Pangulong Duterte. Di ba? At yung sinasabi po, walang jurisdiction? Wala nga eh. Sino po ba ang paniniwala natin? Isang abogado ng makakaliwang grupo yata? O yung mga associate justice na nagsasabi? Mismong mga associate justice ng Korte Suprema, nagsasabi na illegal at mali, labag sa batas ang ginawang proseso na pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Sino paniniwala natin? Ang isang abogado po na sumusuporta yata sa CPP, NP, o yung mga associate justice natin sa Korte Suprema na nagsasabi? At yung mga abogado na magagaling. Sige nga. Mismo nga nag-hearing ang kapatid ng Pangulong Marcos sa Senado. Si Senadora Amy Marcos. Sige nga. Ano po napatunayan doon? Di po ba? Napakaraming paglabag sa ating judicial, sa ating soberenya ang ginawa ng binagoong ang Pilipinas sa pangunguna po ng dalawang general. Di ba? Isang General Marbil at isang General Torre. General Marbil, siyempre po siya po yung PNP chief, at yung isa pang general na babae, si General Pajardo. Di ba? Hiyang-hiya naman tayo rito, mga tambay. Ipinipilit po nila yung crimes against humanity ng war on drugs. Grabe, hindi po ba nakita man lang na abogadong ito? Palibasa po ito yung makakaliwa yata. Hindi po nakita nitong abogado na ito yung problema ng bansa na yun ang trabaho ng isang pangulo. Trabaho niya yun. Nalinisin mo. Bigyan mo ng kapayapaan ng bansa. Ilayo mo sa mga disgrasya. Ilayo mo sa mga addictus na pagkargado ng pulburon ay masama na po ang pumapasok sa kanilang mga kokote. Nandiyan na yung bibigyan ka na ng problema. Pagka minalas-malas, makikitil pa buhay mo. Di po ba? At hindi ba nakita nitong abogado na ito yung gaano karami po ang nagparehab, nagbalik loob? Di po ba? Milyon po ang nagparehab. Di po ba? At hindi rin po ba alam nitong abogado na ito kung gaano po nalinis? Mahigit 40,000 barangay. Di po ba? Ang ating barangay. Napakaraming barangay. Hindi po bababa sa 40,000 barangay ang nalinis sa droga kung hindi po nagkakamalian yung lingkod. Sa buong Pilipinas. Biruin niyo po yun. Tapos itong presidente na ito na gumawa ng pagbabago, protection sa atin ng 6 na taon. Napakarami nagbalik loob, sumuko, iniwasan ng bisyo na pulburon, nagparehab, milyon. Tapos ngayon sasabihin po nila, marami raw pong namatay, 30,000. Naniniwala po ba tayo ron? Wala nga silang mailabas na 30,000. Kahit mismo sa ICC, ilan lang po ang kanilang kinaso ron. Yung sinasabi ng Vice President. 40 plus lang. 42 o 43 cases. Nasaan yung 30,000 na pinagmamalaki nila? Crimes against humanity. Nasaan? Ganun po sila. Ganun po sila maglinlang. Ganun sanay na sanay po silang magsinungaling. Lalo-lalo na po sa international. Kaya-kaya po nilang magsinungaling. Pinalalaki po nila ang numero, pero sa actual, sa katotohanan ay hindi naman totoo. Di po ba? Kaya nga po ito, mababasura lang ito. Basura po ito kung tutusin. At napakarami pong paglabag na ginawa po nila. Pati po ang ating pamahalaan. Yung proseso po ng ICC. Kasi meron pong Rome of Statute na sinusunod ng ICC. Hindi po nasunod yan. Di po ba? At ang ating bansa ay umiiral po ang ating judicial. Nagpapangsyon, hindi po tayo baldado. Di ba? Ginawa po kasi ng itong mga kaliwang grupo, ginawa po kasing baldado. Walang kakayahang maglitis ng 40 plus lang na cases na sinasabi nilang war on drugs. 40 plus lang, hindi ba kayang litisin sa bansa natin yan?
mga kabayan. Tapos yung tumatayo lang nilang testigo, dadalawa. Dadalawa lang. Di ba sila Mato Bato yata yan, saka sila Las Cañas yata yan. Yung sinasabing buhay na saksi o buhay na testigo raw. Mga tuta nila Trillanes at ni Dilima, mambihira. Pero yung sinasabi nga po natin mga kabayan, nakita nyo po yung ginawa pong sabwatan. Sabwatan po kasi ito eh. Kung talagang kukuhanan mo talaga ito ng makatotohanan at katanggap-tanggap sa Pilipino, yung ginurgor at sinugi ng mahigit 50 taon na mga NPA, wala man lang pong yaw-yaw dyan. Itong napakagaling na abogado na ito na si Atty. Conti. Nasaan? Kung talagang makikitaan mo talaga ito na bias ito eh. Saka makikitaan mo ito na talagang sumusuporta ito sa mga kaliwa. Dahil yung mga pinagtotodas, yung mga chinugi na mga kaliwa, tikom ang bibig niya ron. Kaya laki-laki po ng kanyang bibig, pero tikom ang kanyang bibig. Hindi siya nagsasalita sa mga ginurgor ng mga adiktos at NPA. Tahimik siya ron. Kaya alam mo siyang makakaliwa, yata siya. Talaga po yata siyang di umanong makakaliwa. Ganun po katindi. Kaya nga po tumatama dyan at tumutugma ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Ang kalaban niya ay bayan niya mismo. Ito yun, yung nakapaloob sa bayan ng Pilipinas kasama ang isang abogado na si Conti, yan ang isa sa kalaban niya na nagpapabagsak sa katahimikan at kapayapaan ng ating bansa. Di ba? Mas pinoprotektahan ng masasama. Itong, katulad dito, abogado na ito. Mas pinoprotektahan po ang masasama. Protektado po niya ang makakaliwang grupo yata dahil hindi po nila kinukundina yan. Never nilang kundinahin ang CPP, NPA, at lalong-lalo po ang ginurgor at sinugi ng mga yan sa napakahabang panahon. More than 50 years. Yung mga ating mga katutubo, ang ating mga kabataan na nilalaso nila ang isip, ang ating mga estudyante. Di ba? At syempre po, ang ating mga kapulisan at ang ating kasundaluhan, may mga pamilya po yan. Pero hindi po tayo nakakita dyan ng human rights at crimes against humanity na ginawa po ng mga yan. Lalo-lalo po, ang mga biktima po ng mga adictus, mga lulong sa pulburon. Nakakita po ba tayo na inimbestigahan man lang nila at binigyan man lang po ng hustisya? Lalo-lalo po itong abogado na si Conti. Nakita niyo po ba naging concern siya sa mga tinodas, sa mga ginurgor at sinugi na mga adictus? Sige nga. Kaya nga po dapat magkaisa rin po eh. Yung mga nabiktima po sa buong bansa, kailangan din po itong magsalita eh. Dahil po masyado po tayong ginagago at tinatarantado at binobobo nitong mga grupo na ito. Na akala mo sila lang ang may karapatan pagdating po sa human rights at pagdating po sa crimes against humanity. Parang sila lang po may karapatan. Lalong-lalo po itong abogado na si Conti. Kaya dapat po lumabas din po tayo eh. Yung mga nabiktima po ng mahigit 50 taon na biktima ng mga NPA, na tsugi at nagurgor na naiwang pamilya, at yung mga nabiktima po at ginurgor at sinugi ng mga adiktus, maglabasan po tayo. Ipakita po natin dito sa abogado na ito na tayo rin mismo na biktima ay may karapatan din humingi ng hustisya. Karapatan din natin hanapin, bigyan tayo ng crimes against humanity na sinasabi nila. At tanungin natin si Conti, nasaan ang aming human rights? Nasaan? Wala ba kaming karapatan? Kami ang biktima. Wala kaming kalaban-laban kung anong oras, kung anong araw nila kami tsutyugiin. Kung anong oras, anong araw nila tsutyugiin ang ating pamilya pagka sila'y lulong sa pinagbabawal na pulburon. Di po ba? Hindi natin alam kung kailan tayo gagawa ng masama nitong mga tao na ito. Pero yan po ang pinoproteksyonan ng isang abogado na tinutwist po niya mismo ang nangyari, pati po ang paglabag sa batas at paglabag po sa ating soberenya
ay pilit po niyang tinutwist at itinatama. Paano po tatama yung isang bagay na isinusuka na ng taong bayan ang isang administrasyon katulad po ng Pangulong Marcos? Nakita niyo naman po, yung nilabas po na survey nila, ano po, bagsak. Ang approval at trust rating ng Pangulo ay sad-sad pababa. Siya na po ngayon ang nangunguna sa pinaka-worst na Pangulo sa loob ng 3 taong panunungkulan. Si dating Pangulong Gloria Arroyo ang nakakuha po, kung hindi po nagkakamali, ang inyong lingkod ay 38%. Pero siya, 25%. Pinakasadsad siya. Biruin niyo po yun. Samantalang si Pinoy, nakakuha pa yan ng 60+%. Pero si dating Pangulong Duterte, na sinasabi nilang masamang presidente, ay nakakuha ng 85% approval at trust rating sa mga Pilipino. Pero ang Pangulo na pinagtatanggol ni Atty. Conti ay 25%. Sad-sad. Gino yun. Tapos sasabihin mo, tama ang ginawa ng gobyerno. Paano tatama ang ginawa ni President Marcos kung ang kanyang approval, tiwala ng mga Pilipino ay nawala na dahil hindi nagugustuhan ng kanyang pagpapatakbo at pagpapalakad sa ating bansa, lalong-lalo sa ginawa niya po sa ating soberenya at sa ating judicial, dahil nagsalita na po ang mga Associate Justice ng ating Korte Suprema na labag at napakaraming paglabag ang ginawa ng administrasyon ng Pangulong Marcos, lalong-lalo po ng mga ahensya na kasabwat sa pagdukot, pagkidnap di umano sa dating Pangulong Duterte. Kaya dito po kay Conti, kay Atty., dadaanin ka lang po sa mga salita. Dadaanin ka sa, ililigaw ka niya na ililigaw sa mga salita niya. Paniniwalain ka nila sa mga batas nila. Batas po nila yan. Batas. Sarili po nilang konklusyon yan. Pero yung sino ang paniniwalaan natin, mga kabayan? Yung konklusyong batas ni Atty. Conti o yung mga pinapahiwatig sa ating batas na galing po mismo sa Associate Justice ng Korte Suprema? Sige nga. Batas po ba ng NPA ang masusunod? O batas po ng saligang batas po natin? Sige nga. Kaya po mga kababayan, dito po, sa nangyayaring ito, kailangan na po itong matuldukan. Hindi po pwede ito, mga tambay, na maghari itong mga klase na ganito. Yung mga ganitong klaseng, yung ganitong klaseng sistema sa ating bansa. Kailangan po ito, hindi na po ito pagtagalin. Kawawa po ang ating bansa kung mga ganitong klaseng Pilipino ang maghahari sa ating bansa. Yung ganitong klaseng sistema, mga abogado, mga abogado na sinasabi, abogado sila. Pero ang tinitingnan lang po nila, yung ikababagsak ng ating bansa. At pinuprotektahan po nila ay masasama. Hindi po nila pinuprotektahan ang buhay ng mabubuting mamamayan sa ating bansa. Baliwala po sa kanila yon. Ang tanong nga ni Kamanong, may mga Diyos pa kaya sa katawan nito mga ito? Katulad nitong Atty. Conti. May takot pa kaya sa Diyos ito? Hindi kaya natatakot ito sa Diyos sa mga ginagawa nila? Grabe. Mas marami ang biniktima, nagbuwis ng buhay, mga ginurgor na NPA. Kisa sa mga NPA na natodas, mas marami ang mga sibilyan, mga katutubo, mga kabataan. At napakarami pong biniktima ang mga addictus ng ilang taon. Napakarami. At mga kriminal, nandiyan pa mga terorista. Di po ba? Ibang klase, mga kabayan. Pero atupagin mo na lang, patotohanan mo na lang yung sinasabi mo, attorney at Conti. Trabahuhin mo na lang. May suporta ka naman yata sa gobyerno. Yung sinasabi po ni Atty. Kopman, yung tinasabi po ni Atty. Kopman na trabahuhin mo. Gagawan mo ng mga ID, gawan mo ng mga passport, yung 30,000 na sinasabi nyo ni Maria Ressa, na ibinalita nyo yan sa buong mundo, na ganyan ang nangyari, na
Crimes Against Humanity ng War on Drugs na mahigit 30,000 ang pinagmamalaki nyo. Ipresenta nyo lahat yan. Gawan mo yan. Yung mga kamag-anak niyan, yung mga naiwan, yung mga naulila niyan. Gawan mo ng gawan ng mga passport yan. At nang mapaniwalaan ka ng mga Pilipino sa mga pinagkakalat nyo na mahigit 30,000 ang sinasabi nyong pinatay o ginurgor ng war on drugs. Di ba? Mas maraming ginurgor ang makakaliwa. Ang CPP-NPA, napakaraming ginurgor niyan sa napakahabang panahon, mga kababayan. At napakaraming ginurgor. Hindi ba mga yan? Hindi nyo ba nakikita mga kababayan? Itong mga makakaliwang grupo na ito, di umano. Galit na galit sila sa Pangulong Duterte. Pero nung una po, isinusuka nila ang pamilya Marcos. Napakahabang panahon na talaga isinusuka nila yan. Lalo-lalo na yung sinasabing diktador, mamamatay tao, magnanakaw. Di ba? Nasaan na yan? Yan ang mas marami pong ginurgor nung panahon po ng martial law. At karamihan po ng ginurgor nung martial law ay yung lumalaban po sa gobyerno na kaalyado po yata ni Atty. Conti. Pero ngayon, magkakampi na po sila ngayon. Wala na po. Mabuti na po ang pamilya Marcos po ngayon sa kanila. Napakabuti na po. Diyan ka magtataka. Kaya po makikita mo po natin ang CPP-NPA-NDF ay ang pinaglalaban po pala nila, real talk, ay pera-pera lang. Walang paninindigan. Wala. Nada. Pera lang. Kung saan po pala sila, makikinabang pala. Yan po pala ang pangunahing hangarin pala ng grupo ng CPP-NPA-NDF. Yung isinusuka nila ng napakaraming taon. Pero ngayon, nilamo nila yung suka nila, di umano. Dahil yata sa pakinabang, nagkaroon sila ng pakinabang. Mga kabayan, nakita niyo po, pera-pera lang pala sila. Sa pera lang pala, di umano. Yan po pala ang pangunahin nila. Kaya kawawa po pala ang ating mga anak. Lalo-lalo po ang mga na-brainwash pong grupo nito. Ito pong na-brainwash ng CPP-NPA-NDF. Yung mga natodas, mga nagurgor, natsugi. Kawawa po pala. Ganito po pala itong samahan na ito. Mga kababayan, yung pinaglalaban pala nila. Pera-pera lang. Pero buhay ng mga anak natin ang nilalagay sa peligro. Pero sila, nakita nyo po, yung mga leader nila, nagsisiyaman. Ang gaganda ng buhay. Ang gaganda ng bahay. Mansyon. Ang gaganda ng mga sasakyan. Ang mga anak nag-aaral pa sa abroad. Yung iba, sa mamahaling mga eskwelahan, sa university. Yan po yun. Kaya pala, totoo pala, sa pera-pera lang pala sila. Kung saan sila makikinabang. Ayan. Mukhang malaki po yata ang pinakinabang nila ngayon. Kaya po nakalimutan na nila ang history ng isang diktador, mamamatay tao, magnanakaw. Wala na po sa kanila yan, mga kababayan. Ngayon po mga tambay, yan po ang nangyari po. At yan po, nililing lang po ng isang abogado na si Conti, linglang na linglang. Tayo naman po ay hindi malilinlang ng ganitong klaseng abogado. Bago natin paniwalaan ang isang abogado na ito, ipagtanggol mo muna ang mga ginurgor ng mga adiktus, ang mga chinugi at ginurgor na mahigit 50 taon na mga NPA. Ipagtanggol mo. Bigyan mo ng hustisya. Hanapan mo ng human rights. Hanapan mo rin para mabigyan din po ang pamilya nila ng hustisya. Dalin mo rin sa ICC, Crimes Against Humanity, ang CPP-NPA-NDF. Yan, maniniwala si Kamanong na hindi ka miyembro niyan. Di kaya, attorney? Muli po mga tambay, maraming salamat po. At sa mga ganyang klaseng abogado, wala po tayong mapupulot na kabutihan, mga kabayan. Yung trabaho ng presidente, hindi niya po alam, mga kabayan.
trabaho ng isang Pangulo. At hindi rin po kasi alam ng Pangulong Marcos o ano trabaho niya bilang Pangulo. Si Pangulong Duterte kasi, alam niya ang trabaho niya bilang Pangulo. Proteksyonan mo ang mamamayan mong matitino, sumusunod sa batas. Pero ngayon, ang Pangulong Marcos, mas pinoproteksyonan yata ang hindi sumusunod sa batas. Di umano, lumalabag sa batas. Protektado yata ng administrasyon niya, mga kababayan. Yan po yung pagkakaiba ng dalawang Pangulo. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po sa tiwala at sa biyaya po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio, Eric Hershio ng Canada, thank you. Jake Yahoo ng 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. At si Diobilin Watanabe ng Japan. At Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Bali. Thank you po sa mga biyaya. At shoutout na rin po sa ating mga kababayan na nagpapa-shoutout. Kila Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Masilones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayen Nico ng Saitama, Japan, Dorina, si Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, si Danilo Oñate ng at Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, at sino pa to? Marami pa to. Si Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, si Jasmine Channel, Telma, tapos na po pala tayo dito. Tapos na po pala tayo. Ito pa. Sorry po. Ito sa kabila. Si Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi, Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW, Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, si Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BC Beast, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Shayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, Tisoy Roa, Dennis Velasco, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV, Official Buhay Construction, OFW ng Riyadh, Taga Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Jeff C. 13 from Kuwait,
Lolita Haki, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Malvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City, Just Say the Truth ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma de Asis ng Sarangani Province, Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV ng Macau, si Benguet Handicraft, ako si Pilam Salina JN8BB, Chad de Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Bilan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chu, Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nesh Bayan, Jocelyn Pereira, Alejio Noronio, Pearl Mendoza, Elma Mitchen ng Germany, Tahur Kubamak, Jahar Esfuerza, Sausan from UAE, Lina Maladil, Esme Ponsi ng Bornabay, BC, Canada, at sila Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, nabanggit na po pala natin to. Maraming salamat po mga kababayan, at syempre po shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mga kababayan ko, ingat-ingat po kayo, ingat-ingat po tayong lahat, at shoutout po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng mundo. Ingat-ingat po kayo mga kababayan, mga kababayan kong Pilipino, mga bagong bayani po natin mga OFW, ingat po. Maraming salamat po. At syempre po, thank you rin po sa gusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po, wag po natin kalimutan mga kabayan, ay isama po natin na madalas, palagi sa ating mga dasal, panalangin ng pag-iingat po, kalakasan, buhay, makauwi pa po na sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte, maduktungan po ang kanyang buhay at lakas mga kababayan, at malagpasan po ng dating Pangulong Duterte ang ginagawa po ngayon sa kanya ng mismong bayan natin ang umuusig po sa kanya. Yung nabanggit na po natin mga kababayan, yung mga nakalaban niya na mga hindi gumagawa ng masama, hindi gumagawa ng mabuti, yan po ang mga kalaban po ng dating Pangulong Duterte na ayaw gumawa ng kabutihan. Ang bagkus, puro kasamaan ang kanilang pinagagawa. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli, paalam, ingat-ingat po. Bye-bye.